Kamusta ka? Sige, diretsuhin na natin. Sinuri namin yung mga materyales na pinadala mo tungkol sa Christian missions. At may isang tanong na paulit-ulit na lang sa isip ko. Bakit parang ang galing-galing nating magpadala ng tao? Pero hindi tayo kasing galing mag-alaga sa kanila pag nandun na sila. Mhm. Ibig kong sabihin, ang daming misyonero na nagsisimula ng may nag-alab na puso, buong suporta ng community, lahat. Pero paglipas ng ilang taon, bigla na lang silang nawawala. Tahimik lang, no? O tahimik na bumabalik, pagod na pagod, o minsan, sinikal na. At ayon dito sa pinag-uusapan natin, ang problema daw, hindi sa pagnanais na umalis. Hindi doon. Ang totoong krisis ay nasa sistema o sa kakulangan nito, alagaan sila pangmatagalan. Sige, himayin natin ito. Magandang punto yan kasi ang tatalakayin natin ay yung malaking agwat sa pagitan ng tinatawag sa material mo na sending culture, yung excitement, yung event, Yung palakpakan. yung balakpakan, at saka yung the theology of staying o teolohiya ng pananatili. Binibigyan din dito na ang misyon hindi pala to sprint. Hindi siya sprint. Hindi. Ito ay isang mahabang paglalakbay, kumbaga isang pilgrimage na kailangan ng mas malalim na suporta kaysa sa, palakpakan lang sa simula. At nagsisimula nga ang lahat sa isang pamilyar na eksena, di ba? Yung commissioning services. Oo, classic yan. Puno yung simbahan, lahat nakapatong yung kamay para manalangin, tapos may iyakan pa sa airport. Yun yung kwentong na gusto nating marinig at ikwento. Yung kabayanihan ng pag-aalis. Eksakto. Yan yung highlight reel. Pero ang hindi napapag-usapan yung eksena pagkatapos kumupas ng palakpakan. Yung pagkatapos. Oo. Yung tahimik na pag-uwi pagkatapos ng 2, 3 o 5 taon. Sabi nga sa binabasa natin, ang pinakamalaking banta sa misyon ngayon ay hindi yung mga kalaban sa labas. Hindi. Pag-uusig. Hindi. Ang tunay na banta raw ay yung pagkaubos, yung burnout dahil sa kawalan ng kakayahan, suportahan ng katapatan sa paglipas ng panahon. Teka, yan yung part na tumatak sa akin kasi kung ganyan yung setup, puro excitement sa simula, tapos halos walang follow-through, ano ang nagiging epekto nito sa mga misyonero mismo in the long run? Anong nangyari sa kanila? Nagiging mapait yung resulta. Nakakakita tayo ng burnout na nagkukunwaring katapatan. Wow! Nagkukunwaring katapatan. Oo, sa labas mukha pa ring nagsisilbi pero sa loob, ubos na ubos na. Yung dating kagalakan napapalitan ng pangungutya o cynicism. Grabe. At ang pinakamasaklap, sabi ng source, ay hindi sinasadyang na ituturo ng sistema na ang sukatan ng katapatan ay yung grand finale ng pag-alis, hindi yung tahimit at araw-araw na trabaho ng pananatili. So parang ang kwento ng misyon ay hindi nagtatapos sa isang malaking iskandalo, kundi sa isang nakakabinging katahimikan. Yon mismo. So hindi ito kabiguan ng tapang o ng pagnanay, ito ay kabiguan ng paghubog at ng support system. Puno sila ng sigasig pero kulang sa ugat para sa mahabang karera na to. Tama. At dito nagiging fascinating yung argumento ng source mo kasi ikinokumpara niya yung bilis ng ating kultura sa tempo ng Diyos sa Biblia at magkalayong malayo sila. Paano yun? Anong ibig sabihin ng tempo ng Diyos? Kasi kung babasahin natin yung Biblia, ang plano ng Diyos ay nangyayari sa bilis na para sa atin ay nakakainip. Nakakainip. Oo. Si Abraham, di ba, naghintay ng ilang dekada para sa isang anak na pinangako. Si Moises, pagkatapos niyang subukang iligtas ang Israel sa sarili niyang paraan, 40 taon siyang nagtago sa Midian. Bilang pastol, bago siya tawagin ulit. 40 taon. Grabe, parang isang buong karir na yun para lang mag-antay. Oo. At ang pinakamatindi si Jesus, 30 taon ng tahimik na buhay, pagiging karpentero, anak, kapitbahay para sa 3 taon lang na public ministry. 30 taon para sa 3 taon. Di ba? Ang punto ng source dito, mas mahalaga sa Diyos yung proseso ng paghubog kaysa sa bilis ng pagdating sa destinasyon. Yung mga pagkaantala at yung mga boring na taon, hindi yun aksidente. Yun mismo yung kurikulum.
At hindi lang yan, binanggit din sa material mo na hindi ito solo flight. Naalala ko yung example sa Acts 13, yung simbahan sa Antioch. Ayon. Bago nila ipadala sina Barnabas at Saul, hindi lang sila, nag-abot ng pera. Nag-ayuno sila, nanalangin sila bilang isang komunidad. Sama-sama. Oo. So, hindi pala ito parang American Idol na solo performance. Dapat pala parang isang banda. Ganda ng analogy mo. Yun mismo ang pundasyon na madalas nating nakakalimutan. Dahil sa pagmamadali at pag-focus sa individual, nakakalikha tayo ng tinatawag ng source na missionary fragility. Missionary? Mga taong sincero pero inilagay sa isang long-term pressure cooker na walang sapat na theological, pastoral o pangkomunidad na takip. Kaya madalas, ang kalaban nila ay hindi yung mga pag-uusig sa labas, Kundi yung kundi yung matinding kalungkutan at pag-iisa sa loob. parang na-absorb natin yung mindset ng modernong mundo. Habilis, instant results, yung mga bagay na quantifiable. At hindi natin namalayan na ipasok na pala natin yung mga yun sa paraan ng pagtingin natin sa misyon. Oo. At inilalarawan ito ng source bilang isang short-term mission culture. Ito raw ay isang kultura na mas pinapahalagahan ng ang bilis kaysa pasensya. Ang karanasan ang pupunta kaysa sa pangmatagalang paghuhog, ang pagiging kilala kaysa sa pagiging tapat, at yung agarang epekto kaysa sa tibay. Teka, pero may kabutihan din naman siguro yung short-term missions, di ba? At least, namumulat yung mga tao sa mga pangangailangan sa ibang lugar, hindi ba't delikado ring i-dismiss yun ng tuluyan? Magandang tanong yan at nililinaw yan sa material mo. Hindi nito kinokondena ang intensyon. Ang sinasabi ay kailangan nating mag-iingat sa mindset na kaakibat nito kapag ito na ang naging dominanteng modelo. Okay. Ginamit niya yung talinghaga ni Jesus tungkol sa mga hasik. Yung buto na nahulog sa mababaw na lupa, mabilis itong sumibol. Oo, yung sa mabatong lupa. Tama. May kagalakan, may excitement sa simula. Pero dahil walang lalim yung ugat, nang dumating yung init ng araw at mga pagsubok, madali lang itong nalanta. Nalanta agad. Oo, ang sigasig, sabi ng source, ay hindi masama. Pero hindi ito sapat para sa pangmatagalang pamumunga. Okay, gets ko na. Parang ang take-away ko dito, baliktad pala. Akala natin yung aalis ang bida pero ang totoong challenge pala ay yung manatili at magpatuloy. Hindi pala ito paunahan sa starting line, kundi pati bayan hanggang sa finish line at higit pa. So, kung yan ang diagnosis ng problema, kulang sa ugat, masyadong mabilis, ano naman daw ang lunas? Sige, may tatlong pangunahing solusyon o pagbabago sa mindset na inilatag. Ang una ay yung ideya ng shared vocation. Shared vocation? O, magkatuang na bukasyon. Kailangang baguhin ang pananaw na ang simbahan ay isang sponsor lang na nagbibigay ng pondo. Dapat makita nila ang sarili nila bilang co-laborers. Kasama sa gawain. Kasama mismo sa gawain. Anong ibig sabihin nun sa practical na paraan? Hindi lang pera. Hindi lang pera. Binanggit doon yung sulat ni Pablo sa mga taga-Pilipos. Hindi lang niya sinabing, salamat sa tulong niyo sa problema ko. Ang sabi niya, nakiisa kayo sa aking mga paghihirap. Iba yon? Ibang-iba yon. Hindi lang transaksyon ng pera, kundi pakikilahok sa misyon. Ang responsibilidad ng simbahan ay hindi natatapos sa commissioning service. Doon pa lang ito nagsisimula. So hindi lang sila parang sponsor sa likod ng jersey ng isang atleta. Dapat kasama sila sa training, sa hirap, sa pag-celebrate ng panalo at sa pagdamay sa talo. Saktong-sakto. Hindi ito pag-outsource ng pagsunod. Okay, yun yung una. Ano yung pangalama? Ang pangalawa ay yung konsepto ng member care. At binibigyang diin na dapat ito ay pastoral, hindi bureaucratic. Okay, I get the pastoral part, pero anong itsura niyan sa totoong buhay? Hindi naman pwedeng tawagan lang sila araw-araw para kumustahin, di ba? Paano to ginagawang sistema? Ang punto kasi ng source madalas, ang mga missions committee ay nagiging parang mga accountant. Puro numero? Oo, ang focus, budget, reports, logistics, lahat yan mahalaga. Pero ang mas kailaran daw ay mga pastol, mga taong nangangalaga sa kaluluwa ng ipinadala. Sa kaluluwa? Oo, yung mga taong pwedeng tawagan ng misyonero hindi para mag-report ng gastos, kundi para sabihing, pagod na ako,
o nag-aaway kami ng asawa ko, o nawawalan na ako ng pananampalataya. Nang walang takot na mahusgahan. Eksakto, nang walang takot na maputulan ng pondo. Ito ay tungkol sa relasyon, hindi lang sa reports. Ang pangangalaga ay pagdidisipulo, hindi pamamahala. At yung pangatlong solusyon, yun yung tungkol sa ritmo, 'di ba? Yung ideya na ang misyon ay hindi isang tuloy-tuloy na pag-alis lang. Oo, at ito marahil ang isa sa pinakanakakaligtaan. Ang biblical na ritmo ng misyon ay may cycle. May pag-alis, pero meron ding pagbalik. May pamamahinga, at saka may muling pagpapadala. So, ang pagbalik para magpahinga o mag-recharge, hindi yun failure. Hindi, ito'y mahalagang bahagi ng proseso. At yung example na ginamit dito ay si Elijah. Tama, Eksakto. Si Elijah sa 1 Kings 19, galing siya sa pinakamatinding tagumpay ng kanyang ministeryo. Tinalo niya yung 450 propata ni Baal sa bundok Carmel. oo. Akala mo on top of the world siya, di ba? Pero isang banta lang mula kay Jezebel, bumagsak siya. Tumakbo, nagtago, at sinabi sa Diyos, kulin mo na ang buhay ko, pagod na ako. Grabe yung example ni Elijah. Pagkatapos ng pinakamalaking panalo niya, doon siya bumagsak. Parang sinasabi ng source na kung nangyari yan sa isang major prophet, siguradong mangyari rin yan sa atin. Yun mismo. At ano ang naging tugon ng Diyos? Hindi sermon, hindi checklist ng mga pagkakamali niya. Ang binigay ng Diyos ay pagkain, tubig at tulog. Pinagpahinga muna siya. Pinagpahinga niya si Elijah bago niya ito muling kausapin sa isang banayad na tinig. Ang aral, ang pangangalaga o care ay laging nauuna bago ang susunod na atas o commission. Kaya ang pagbabalik-bayan o furlough ay hindi dapat ituring na bakasyon lang. Ito ay mahalagang bahagi ng pagsunod. So kung ganyan ang ritmo na kailangan, paano mo naman gagawin yan sa araw-araw na buhay? Lalo na kapag nasa gitna ka na ng pressure at pagod. Meron bang parang operating system para sa katapatan na binanggit sa source mo? Meron. At ito yung huling practical na tool na binanggit. Ang konsepto ng rule of life. Rule of life, medyo luma pakinggan. Mukhang luma yung termino, oo, pero ang ideya ay napaka-practical. Ito ay isang personal at intentional na balangkas ng mga nakagawian, mga ritmo ng panalangin, pahinga, pakikipag-ugnayan sa komunidad, pag-aaral. So kumbaga parang trellis para sa halaman? Ganyan nga, kapag yung emotion at excitement ay humupa na at yung calling ay parang mabigat na pasanin na lang, yung mga nakagawian na ito, yung rule of life mo, ang siyang nagpapanatili sa iyong nakatayo at nakakapit. Hindi ito isang hawla na naglilimita sa'yo? Hindi. Ito yung trellis kung saan maaring lunago ng malusog ang katapatan. Ito ang hindi nakikitang infrastruktura na sumusuporta sa nakikitang ministeryo. Sa huli, habang pinag-uusapan natin lahat ng ito, malinaw na ang mensahe ng mga materyalismo ay isang paghamon na baguhin ang ating sukatan ng tagumpay. Hindi pala ito tungkol sa dami ng ipinadala o sa bilis ng pag-alis. Ang tunay na sukatan ay yung tahimik na katapatan, yung katapatan ng mga ipinadala at higit sa lahat, yung katapatan ng komunidad na mag-alaga sa kanila para sa isang mahabang paglalakbay. At siguro, ang tanong na iniiwan sa iyo ng material na ito ay hindi lang para sa mga simbahan o mga organisasyon. Ito ay isang tanong na personal din. Sa sarili mong buhay, sa iyong karera man, pamilya o personal na misyon, anong mga sinasadyang ritmo, anong rule of life ang iyong itinatayo para masigurong ang passion mo ngayon ay hindi lang isang ningas-kugon, kundi isang apoy na patuloy na mag-aalab at magbibigay liwanag para sa mahabang panahon.